Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Ito po ang headlines natin ngayong araw. Panoorin po natin ang buong video mga kababayan. Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. At kung makikita po ninyo, yung pong crowd po nila doon ay yung KOJC. Ano pinagsasabihin na ito? Nitong tsuwa na to mga kababayan. Hindi mga OFW, Hong Kong event ni Digong, puro KOJC members lang daw po. Ano, nagpapatawa ka ba? Nagpapatawa ka ba? Tapos ito, atat na atat kayo, may nababalita kayo na merong pag-aresto kay Pangulong Duterte. Wala naman ho eh. Nagpunta lang ho sa Hong Kong dahil nga dito sa mga pasasalamat dito sa mga ating mga OFW sa Hong Kong. At syempre po, kinokumpanya at syempre po ito nga at syempre po nangangampanya po sila. At syempre po nangangampanya po sila para sa ating mga senador na PDP laban na sila ang iboto mga kababayan. At syempre po nangangampanya po sila. At ito nga matagal na nga po itong naka-schedule mga kababayan, itong PDP laban. Syempre po. At syempre po, nangangampanya po sila. At syempre po, nangangampanya po sila. Kasama niya po ang PDP laban, mga kababayan. So ano ang pinagsasabi nitong longest na to, mga kababayan? Di ba? At syempre po, nangangampanya po sila. Kasama niya po ang PDP laban, mga kababayan. Ano ho pinagsasabi na itong longest na to? Di ba ho? So hindi naman po talaga yun na OFW na pangkalahatan eh. It was a set up program kung saan ang KOJC po ang kanilang captured audience. Bulag ka ba? Alam mo ba yung sinasabi mo? Bulag ka ba? Tignan mo nga tong video na to. Di ba ho, mga kababayan? KOJC lang daw to mga kababayan. Halos lahat nun ng OFW yan. Mga kababayan natin. Tignan nyo nga ho. Sasabihin nila ho na ano yan. Di ba ho? Makikita nyo ho. Yan ba ang event lang ng KOJC? Ay, bulag ba tong mga tulongis na to? Di ba ho? Makikita nyo naman ho mga kababayan na gaano nila kamahal si Pangulong Duterte at mga kababayan natin ho ay napaiyak pa dito dahil nga sa sobrang na-miss nila si Pangulong Duterte. Yan po. At saka ito po ang tugon ni Attorney Sal Panelo dito nga sa pag-aresto ng ICC na pinipilit ho ng mga longest na ng mga to. Ano sinasabi nila? At itong mga fake news na kumakalat na kaya daw umalis si Pangulong Duterte dahil nga umiiwas dito sa ICC. Ano ba yan mga kababayan? Di ba ho? So pakinggan ho natin itong sinasabi ni Attorney Sal Panelo kung bakit wala silang karapatan at wala silang jurisdiction para pag sa aresto sa ating Pangulong Duterte. Sige, panoorin po natin. Sa Presidential Legal Council, sinabi ko kay Presidente Duterte, ipagpalagay na po natin kako na nailatala. Kung tayo ay kakalas dyan, kung kakalas tayo, wala na silang jurisdiction.
At kumalas nga ho tayo, di ba? Oh, so kung wala ka ng jurisdiction, ano pang kapangyarihan mo para imbestigahan o arestuhin o litisin ang Pangulong Duterte doon sa mga akusasyon mo? Wala, hindi ka na miyembro. Ang sabi naman po ng ng ICC, hindi, dati kang miyembro kahit na umalis ka sa ilalim ng aming ay kailangan pa rin mag-cooperate ang gobyerno ninyo. Pag yung akusasyon sa'yo ay nasimulan namin bago ka umaklas, bago ka nag-withdraw. Totoo yun ang batas nila. Pero ang problema nga, kung yun ang kanilang argumento, ang sagot natin doon, teka muna, hindi naman kayo nagsimula ng preliminary investigation bago umalis bilang miyembro. Nagsimula kayo, mahigit 1 taon na lumipas nung umalis bilang miyembro ang Pilipinas. O paano nyo ngayon sasabihin na meron pa rin ngayong jurisdiction? O madali sabi, walang jurisdiction kahit saan mo tingnan. O ang tanong ngayon, ang sabi ng gobyerno, kaya pinupulaan natin at pinupuna natin ang Solicitor General, pati na itong Secretary of Justice, sinasabi nila, wala tayong jurisdiction. Pero pag ang Interpol ay humingi sa atin ng assistance para arestuin ito, tayo tutulong kasi miyembro tayo ng organisasyon. Nako, kabalbalan ho yan. Narinig niyo na ho si Atty. Salpanelo. Puro kabalbalan lang ho yan. Di ho sila pwedeng makialam dahil wala na ho tayo dun sa membro ng ICC. Ayan po ang sinasabi ho niya na hindi na ho pwedeng makialam itong ICC nga sa atin mga kababayan. So pilit ho nila sinasabi na ito nga ay pwede nilang gawin. Pero hindi po mga kababayan dahil pag ginawa ho nila yan at nakialam sa ating bansa, magkakagulo ho mga kababayan dahil ang mga taong bayan ho hindi ho papayag na ito nga gawin ng makialam itong mga ICC na to sa atin at kahit sino pa dyan mga kababayan. Ang batas ho ay ginagawa para sa atin lang. At wala hong pakialam ang mga ang mga ibang bansa, mga kababayan. Di ba ho? So ito naman ho tayo dito sa kumakalat daw na vote buying, mga kababayan. Dito sa Hong Kong daw, nagkaroon daw ng vote buying sa Hong Kong doon sa event ni dating Pangulong Duterte. At ito na naman ay pinag-uusapan naman, gumagawa na naman sila ng issue. Kung totoo ba talaga to? Mga kababayan, sa tingin nyo ho, mga OFW, mababayaran? Sa tingin nyo ho ba? Bakit hindi ito imbestigahan ng COMELEC? Itong Luis Tro na to na namimili ng pamamagitan ng ayuda. Ayan ho yung kumakalat ho ngayon na video na ito namimigay ho ng ayuda ho sa ating mga kamayan. Di ba ito yung example ho talaga na vote buying mga kababayan. Di ba ho? Yan ho makikita. Sige, play ho natin. Itong sinasabi nga ni Comelec Garcia. Itong tingnan mo ho. Ito kitang-kita naman. Makikita nyo mga kababayan ang ginagawa ng itong Luis Tro na to. Makikita nyo ho. Panoorin ho natin dahil ito yung kumakalat na video po. May nakarating po sa ating balita, informasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po ikinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap baka tayo makuryente. Talaga makukuryente ka pag ginawa mo yan. Comelec. Dahil wala namang katotohanan yan. Siguro yung mga gumagawa lang yan, mga kalaban ho talaga. Ng mga Duterte. Yan ho, sinisiraan. Pero wala hong katotohanan yan, mga kababayan. Di ba ho? Hindi ho magagawa ng mga, di na ho kailangan ng pera ng mga OFW dahil kumikita naman ho sila sa ibang bansa ng pagkakagastusan nila para sa pamilya nila. Hindi nila ho magagawa. Pwede pa ho mangyari dyan sa Pilipinas.
talagang nangyayari ho. Yan ho, makikita nyo. Di ba? Ayan, makikita nyo ho. News, napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Eh syempre kapag ka namimigay ka ng ganung amount, sabi, ang sinasabi, 200 Hong Kong dollars, hindi naman pwede makaligtas yun sa kaalaman ng lahat. Lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan niyan. Pero again, at this point, ito ay raw information. Wala pa itong kredibilidad at Sino lang ho ba magpapakalat niyan? Di ba nga mga trolls niyan yan? Alam niyo, yung mga naninira talaga sa mga Duterte dahil wala na ho sila magawa, mga kababayan. Kundi ganyan na lang talaga gagawin nila para siraan ng mga Duterte. Pero ang totoo, malinis ho yan mga Duterte, mga kababayan. Hindi ho nila kayang siraan. Hanggat sinisiraan nila, lumalakas ho ang mga Duterte, mga supporter ho niya, mga yan. Dahil hindi nyo ho maano yung mga katotohanan, mga kababayan. Hindi nyo maano yung katotohanan na nangyari. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Binabaligtad ho nila, mga kasinungalingan ho nila. Di ba ho? Yan po. Ito ho, makikita nyo naman, tong babaeng ito, talagang namimigay na, ayan ho, mga tignan nyo, di ba ho? Ayan ho, tignan nyo ho. sa kasalukuyan ito ay Ano yung ginagawa niyan? natin ng fake news. Pero pinapa-verify naman po. Yes po, tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung meron sana na gustong lumantad at nagsabi na sila ay inoferan, binigyan, mas maganda po yan, mas mapapadali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay na yan. Ay nako mga kababayan, di ba ho? Alam niyo na yan, talagang mangyayari ang siraan. At hindi ho tayo maniniwala dyan sa mga sinasabi nila dahil alam ho nila, gagawa ho sila talaga ng paraan para siraan itong mga Duterte, mga kababayan. Pero hindi ho kaya nilang pabagsakin ang mga Duterte. Dito naman ho tayo kay Aling Claire, mga kababayan. Sinabi po, pinawi ng palasyo ng Malacanang ang pangamba na posibleng sumiklab ang kaguluhan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Dahil nga daw po sa papalitan ito nga si Muhammad Ahud Ibrahim bilang Chief Minister. So, wala silang nakikitang anumang maaaring maging dahilan para magkagulo kung magkakaroon ng transfer of power, mga kababayan. So, wala ka ba talagang kaguluhan dyan? Dahil nga ito nga, papalitan ng bagong minister ng chief ng BARMM, mga kababayan. So, panoorin po natin ito. Ma'am, good morning. Just want to go back doon sa kay Ahud Ibrahim, ma'am. May mga report kasi na there might be kaguluhan po daw na mangyayari na dahil nga sa pag-replace kay Ahud Ibrahim as Chief Minister. Alam po ba ito ni Presidente kung ano yung magiging impact sakali na natanggal sa pwesto si Ibrahim, and then yung may instruction ba siya sa Armed Forces of the Philippines and other law agencies, law enforcement agencies, kung anong gagawin sa possible na magkaroon ng unrest po sa BARM? Sa ngayon ho, wala hong alam ng presidente natin. Natutulog ho eh. Ngayon po, wala po tayo nakikitang anumang maaaring maging dahilan para magkagulo kung magkakaroon man po ng transfer of power sa BARM. At ang katauhan po nitong si Chief Ahud Ibrahim, isa po siya sa... Ang tinatanong ho, kung alam mo ng presidente, mga kababayan, hindi ho yung ikaw may sasagot. Tinatanong ho ng reporter. Ano ka ba? mga proponent of this process. So, hindi po natin nakikita sa katuuhan po ni Chief Ibrahim na ganoon po ang mangyayari. At sabi ko nga po, ang lahat ng detalye pong ito ay sasagutin po ni Secretary Carlito Galvez. Oy. Sekretary ang magsasabi, wala. Nasaan yung pangulo natin? Di ba? May sagot ang isang dating opisyal ng Malacanang sa mga nagsusulong na masimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang Ito naman ho, itong mga to, wala hong tigil para mamadali nitong impeachment ni BP Sara Duterte. Grabe ho. Talagang atat na ho sila at desperado sa mga ginagawa nila. Pati signature campaign, talagang sinusulong pa.
para makakuha lang ho ng maraming signature. Saan ho kaya nila kukunin itong mga signature na to, mga kababayan? Zane Cognita. Alam po ninyo, nakakalimutan nila na may petisyon sa Korte Suprema na pinapapigil nga yung impeachment. So hindi pa natin alam, kaya masyado sila nagmamadali. Kunyari pa sila nagmamadali pero takot naman sila. Yan ang tugon. Yun nga mga kababayan, takot nga din naman sila, di ba ho? Dahil alam nila na mababasura lang yan, di ba ho? Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mga nananawagan sa Senado na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kamakailan lang ay isinusulong ng People's Impeachment Movement ang pangangalap ng 1 milyong lagda para hikayatin ang Senado na mas... Yan ho mga kababayan, yung mga pari na yan, sobra ho, di ba? People's Impeachment Movement, mga pari, nakikisaw-saw pa rin sa mga politika. Ano ba naman ho kayo? Di ba kayo nahihiya dyan sa mga ginagawa nyo? Di ba ho, mga kababayan, tignan nyo ho yan, mga pari na ho yan, Ano ho ba yan? Totoong pari ho ba yan? O nagkukunwari lang? Simulan na ang pagdinig laban sa bise. Kabilang sa nakiisa sa layuning ito ang Makabayan Bloc. Pero So yung mga makabayan block na yan, mga kababayan, huwag niyo ho iboto yung mga yan. Ibasura na ho natin dahil sila lang ho talaga ang nanggugulo sa ating bayan. Yan po, patunay po yan mga kababayan. So magising na ho tayo sa katotohanan mga kababayan dahil yung mga yan, salot ho yung mga yan mga kababayan. Di ba ho? sinabi ni Senate President Cheese Escudero na walang makapagpapabago sa kanyang desisyon tungkol sa pagtalakay sa impeachment laban kay VP Sara. Ayan ho ha. Ang mga nagmamadali dyan, ang titigas ng ulo nyo. Pinamamadali nyo yung impeachment ni VP Sara Duterte. Ito na nga tugon ni Cheese Escudero, mga kababayan, di ba ho? Ano ba kayo? Di ba kayo nakikinig sa kanya? Di ba ho? Una nang nanindigan si Escudero na hindi maring mag-convene ang Senado bilang impeachment court habang walang sesyon, bagay na sinuportahan ni dating Senate President Franklin Drilon. Sa isa pa ho yung tabatsoy na ho yan, ano ka na lang, diyan ka na lang sa bahay nyo, di ka na kailangan, di ba ho? Diyan ka na lang ho, nakiki-epal ka pa ho nakikisawsaw ka pa. Wag na. Wala na. Hindi ka na, pag kahit tumakbo ka, hindi ka na mananalo dahil wala ka naman nagagawa, di ba ho? Sinabi ni Panelo na dapat tingnan ng kritiko ng bise ang inihaing petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment. Antayin na lang natin ang desisyon ng Korte Suprema kasi lahat yan nakabatay sa magiging desisyon. Pag sinabi ng Korte Suprema na hindi kayo sumunod sa ligang batas o ito impeachment. Batay naman sa schedule na inilabas si Escudero, inaasang magsisimula impeachment trial ng pangalawang Pangulo sa July 30 ngayong taon. Yan po mga kababayan ha. Mababasura lang ho yan. Kaya buti na lang ho, meron tayong Korte Suprema na talagang tinitignan at patas na laban. Kung may nilabag ba na batas, itong mga congressman na to. Di ba ho? Minadali ho Alam naman ho natin na minadali. Di ba? Kaya nagkaroon ho ng boto. Yan ho mga kababayan. Tapos isa na naman po mga kababayan, nagsibalikan na naman po itong tanimbala. Grabe ho. Nawala lang ho si Tatay Digong, nagkaganito na. Ano nangyari ho? Bakit bumabalik itong mga ganitong krimen na naman mga kababayan? At ito na naman mga nating mga OFW natin ay nagkakaroon na naman ho ng trauma. Napakalungkot mga kababayan dahil nga dito sa tanimbala na naman na to ay bumabalik na naman ho dito sa airport natin. So nakakahiya mga kababayan. Hiyang-hiya ako mga kababayan sa mga ginagawa na itong mga mga nagche-check dyan sa airport, mga tauhan dyan sa airport na eto na naman, ibinabalik.
ang mga modus nila, mga kababayan. Dapat ho ito matignan at masibak ho lahat itong mga ginagawa, itong mga katarantaduhan ng mga to dito sa airport, mga kababayan. So panoorin po natin. Pinuri ni Senadora Grace po ang mabilis na aksyon ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon kaugnay na muling paglitaw ng tanim bala scheme sa Paliparan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananawagan ng senadora na bigyan ng agarang tulong at suporta ang 69 years old na biktima na nakaranas ng matinding stress at abala dahil sa pananamantala ng mga mapanlinlang na airport personnel. Binigyang diin din niya na hindi na dapat makabalik ang ganitong modus operandi na matagal nang ibinulgar at sinupi. Tama ho yan. Senador Grace po. Hindi lang ho yung eto nga, dapat ho, tanggalin na ho yung mga natin dyan, mga tauhan natin na gumagawa na ito, mga kababayan. Di ba ho? Dahil nga, kung hindi nyo ho ma-action ng kaagad to, ay lalalaho at nakakahiya po ang Pilipinas sa ginagawa ho nila. Di ba ho? Dahil nga sa sobra ho itong ginagawa ho nila at eto nga, wala hong ginagawa itong gobyerno natin na sobrang ang hina. Ang hina, mga kababayan. Dapat, masasabi ho ng Pangulo natin dito sa nangyayari na naman. So, ano ho ba ginagawa niya? Nandyan lang ho ba siya? Natutulog? Natutulog ho ba siya? O alam ba ho niya ito? Alam ba ho niya ito, mga kababayan? Wala ho yata eh. May presidente ho ba tayo? Kay Tatay Digong, mga kababayan, hindi ho pwede mangyari ito. Nalaman niya lang isang araw. Wala ho yan. Next day, wala na ho yung mga yan, mga kababayan. Di ba ho? May action agad. Etong presidente natin ngayon, wala. Ano nangyayari? Ang tumutugon lang dito, yung mga tauhan niya. Yun lang ho. Kagaya buti na lang ho, merong ginawa tong si Vince Dizon na itinalaga niya na umaksyon agad, mga kababayan. Ito yung mga tauhan ni Pangulong Duterte na maaasahan. Di ba ho? Sige po. Heto't nagdudulot na naman ng perwisyo sa mga biyahero. Patuloy namang nakabantay si Po sa investigasyon para matiyak na ang mga sangkot ay mananagot at hindi na muling mabibiktima ang mga inosenteng biyahero sa ganitong klase ng pananamantala. Yan po, mga kababayan. Ito po yung ating headlines ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa. So, ano po masasabi nyo dito? Mag-comment lang ho kayo at like at mag-share at syempre po mag-subscribe na rin po para sa ating news update. Maraming salamat po at mag-ingat po kayong lahat. God bless.